Matapos hagupitin ng bagyo ang Kabisayaan, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan doon. Isa na riyan ang padala ng solar lights sa ilang bayan sa Leyte at Samar. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Disamburon. Patuloy ang pagbibigay ayuda ng pamahalaan sa mga nasalanta ni Super Typhoon Yolanda sa Kabisayaan. Walang patid pa din naman ang pagpapadala ng tulong, mapa-cash o in-kind donations mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, pribado o pamahalaan dito man sa loob at labas ng bansa. Kasama na dyan ang paglalaan ng pondo ng pamahalaan sa mabilis na rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar. Ayon kay Pangulong Aquino, higit sa 100 bilyong piso ang kailangan ng pamahalaan para makatulong sa muling pagbangon ng mga na-wash out na lugar. Una nang itinalaga ng punong ehekutibo si dating Senador Panfilo Lacson upang pamunuan ang mabilis na pagsasaayos ng mga nasabing lalawigan. Binubuo na din naman ng DPWH at ilang lokal na pamahalaan ng mga bank houses para matirhan ng ating mga kababayan. Samantala, ipinamahagi naman ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga solar night lights sa halos 300 pamilya at residente ng Palo sa Leyte na matinding hinagupit ng bagyo. Sinabi ni TESDA Director Marta Hernandez na ang mga ito ay gawa lang ng plastic soft drink bottles, solar panels, PVC pipes at ilang lithium batteries. Isa niya ito sa mga may pagmamalaking produkto ng TESDA. Bawat solar night lights ay may kakayahang makapag-supply na hanggang sa 50 watts na kuryente. Malaking tulong para sa mga evacuees at mga residenteng wala pa ding supply ng kuryente o kaya nagtitipid. Nakatakda din namang ipamahagi na ahensya ang higit sa 400 unit sa ilang lalawigan gaya ng Iloilo, Cebu at Samar. Panawagan nila sa mga nais pang mag-donate ng mga materyales, bukas at handa nila itong tanggapin para agad itong makumpuni. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.